Madlang people, alam nyo ba yung feeling na pagdating ng Biyernes may isang malaking event sa bahay nyo? Hindi ito party, hindi rin ito movie marathon. Ito ay ang tinatawag kong wash drive ni Kuya. Bongga, di ba? Parang pang charity event lang. Pero sa totoo lang, ito ang aking special name para sa aking laundry day. Bakit wash drive? Kasi para siyang fundraising drive, pero imbes na pera, ang kinokolekta ko ay ang lahat ng maruruming damit sa buong linggo. Mula sa medyas na nagtago sa ilalim ng kama hanggang sa t-shirt na sinuot ko noong Lunes, lahat sila kasali. It's a major production, mga tol. Ang konsepto ng wash drive ay nagsimula noong napansin ko na ang dami kong tambak na labahin tuwing weekend. Nakakaloka, parang bundok na hindi mo alam kung saan magsisimula. Kaya naisip ko, para hindi ako ma-stress, kailangan kong gawing masaya, kailangan may branding. Kaya ayun, wash drive ang naging official title. Para kapag sinabi kong may wash drive ako mamaya, ang dating ay parang may importante akong gagawin. Hindi lang basta maglalaba. Ang laking tulong nito sa aking motivation, promise. Parang project na kailangan kong tapusin with flying colors, or in this case with sparkling clean colors. Hindi biro ang paghahanda para sa wash drive. Parang nag-organize ng concert. Kailangan i-check kung may sapat na sabon at fabric conditioner. Kailangan i-segregate ang mga puti sa decolor, parang paghihiwalay ng ahas sa mga totoong kaibigan. Charot! Tapos kailangan mo ring ihanda ang iyong sarili. Dapat may playlist ka ng mga paborito mong kanta. Dapat may merienda ka sa tabi. Kasi aminin natin, ang paglalaba ay isang marathon, hindi sprint. Kailangan ng energy at tamang mindset para hindi ka sumuko sa gitna ng unang batch pa lang ng laba. So yan ang origin story ng aking astig na wash drive. Hindi na siya simpleng gawaing bahay lang. Naging isang ritual na siya, isang event na inaabangan ko, kahit medyo napipilitan minsan. Ito ang paraan ko para gawing mas magaan at mas nakakatuwa ang isang responsibilidad na dati ay kinatatamaran ko. Sa halip na isipin na, hay maglalaban na naman ako, ang nasa isip ko na ngayon ay, let's get this wash drive started. Ang pagbabago lang ng pangalan at pananaw, ang laking epekto pala. Nakakabawas ng bigat sa dibdib, at nagdadagdag ng saya sa bawat ikot ng washing machine. So, paano nga ba ang isang typical na wash drive Friday ko? Nagsisimula ang lahat sa umaga, pagkatapos ng kape. Habang mainit pa ang sikat ng araw, inilalabas ko na ang aking battle station, ang washing machine. Parang isang DJ sa harap ng kanyang turntable, pero ang mga plaka ko ay mga damit. Unang-una ang segregation. Ito ang The Great Divide. May hiwalay na basket para sa mga puti, para sa mga decolor, at para sa mga delicate na damit na parang feelings mo. Kailangan ng extra care. Seryosong trabaho to dahil ayaw nating maging pink ang paborito nating white shirt, di ba? Pagkatapos ng segregation, under na ang unang batch. Habang umiikot ang washing machine, doon na pumapasok ang aking multitasking skills. Hindi ako pwedeng tumunganga lang. Ito ang perfect time para maglinis ng kwarto, mag-reply sa mga email o manood ng isang episode ng paborito kong series. Ang tunog ng washing machine ay parang background music, isang paalala na mayroon akong ginagawang productive. Para kang may kasamang katulong na machine, pero ikaw pa rin ang bida. Ikaw ang director, ikaw ang taga-salang at ikaw din ang taga-sampay mamaya. Ang saya, di ba? Nakakapagod pero fulfilling. Ang pinaka-exciting na part para sa akin ay ang paglalagay ng fabric conditioner. Ito na yung grand finale ng bawat batch. Ang bango, para kang nag-spray ng pabango sa buong bahay. Amoy bagong laba is the new scent of success. Mga beshi, dito mo mararamdaman na malapit na matapos ang isang cycle at malapit ka na sa finish line. Tapos kapag nailabas mo na ang mga damit mula sa machine, ang sarap sa feeling na hawakan sila. Malinis, mabango at ready na para sa next stage ang pagsasampay. Ito yung moment na parang nanalo ka sa isang laro. Ang pagsasampay naman, para sa akin, ay parang pag-aayos ng art installation. Kailangan pantay-pantay. Kailangan may space sa pagitan ng bawat damit para mahanginan sila ng maayos. Ang mga t-shirt magkakasama, ang mga pantalon sa kabilang linya. May sistema. At habang nagsasampay ako sa ilalim ng araw, ito rin ang time ko para mag-isip-isip, mag-reflect sa mga nangyari sa linggo. Ang simpleng paghang ng damit sa sampayan ay nagiging isang therapeutic moment. Nakikita mo ang resulta ng pinagpaguran mo, literal na nakasampay sa iyong harapan. Ang ganda. Habang naglalaba, ang daming feelings na dumadaan.
Sa simula may kaunting katamaran. Heto na naman tayo, bulong ng isip ko. Ang pagtingin pa lang sa bundok ng labahin, nakakapanghina ng tuhod. Pero kapag nasimulan mo na, kapag narinig mo na ang ugong ng washing machine at naamoy mo na ang sabon, nag-iiba ang mood. Nagiging isang form of therapy. Ang paulit-ulit na proseso, paglalagay ng damit, pagbuhos ng sabon, pagpindot ng button, ay nakakakalma. Para kang nagmag-meditate pero ang mantra mo ay ikot, banlaw, piga. Isa sa mga pinakamalaking natutunan ko sa aking wash drive ay ang patience. Hindi mo pwedeng madaliin ang paglalaba. May sariling oras ang washing machine. May tamang oras para magbabad, mag-ikot at magbanlaw. Kung minamadali mo, baka hindi luminis ng maayos. Parang sa buhay lang, di ba? May mga bagay na kailangan ng tamang panahon. Hindi lahat instant. Kailangan mong maghintay, magtiwala sa proseso at sa huli, makukuha mo rin ang malinis at mabangong resulta na gusto mo. Ang paglalaba ay isang magandang paalala na patience is a virtue. Lalo na kapag nag-iisang medyas ka na lang ang hinihintay matuyo. Nare-realize ko rin na ang paglalaba ay isang act of self-love. Inaalagaan mo ang mga damit mo na siyang nagpoprotekta at nagpapaganda sa iyo araw-araw. Kapag nilalabhan mo sila ng maayos, pinapahaba mo ang kanilang buhay. Parang pag-aalaga mo na rin sa sarili mo. Ang paglalaan ng oras para sa gawaing ito ay pagpapakita na pinapahalagahan mo ang iyong sarili at ang mga bagay na mayroon ka. Ang malinis na damit ay nagbibigay ng confidence. Ang sarap ng feeling na magsuot ng damit na alam mong ikaw mismo ang nag-alaga. May kasamang pride, di ba? At syempre, ang paglalaba ay nagtuturo ng responsibility. Bilang isang adult o young professional, kasama na yan sa package deal. Walang nanay na laging andyan para gawin ito para sa iyo. Ang wash drive ko ang nagpapalala sa akin na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya kung harapin ang mga responsibilidad, gaano man kaliit o kalaki, mula sa paghihiwalay ng puti at decolor hanggang sa pagtutupi ng malinis na damit, lahat yan ay training sa pagiging isang tunay na independent na person. Nakaka-proud, di ba? Siyempre, hindi lahat ng wash drive ay perpekto. May mga epic fail moments din. Minsan, may nakakalimutan akong tissue sa bulsa ng pantalon. Pagbukas ko ng washing machine, boom! Para siyang sumabog na snow globe. Lahat ng damit ko, may maliliit na puting piraso ng tissue. Diyos ko, mas matagal pa ang pagtanggal ng mga yon kaysa sa mismong paglalaba. Tawa na lang ang reaksyon ko, sabay sabi sa sarili, check your pockets next time, girl. Lesson learned the hard way. Pero at least, may nakakatawang kwento. May isang beses din na nag-try ako ng bagong brand ng sabon. Sobrang bula. Akala ko mas maganda kapag mas mabula. Ayun, pagbalik ko, umaapaw na ang bula sa washing machine. Para akong nasa isang giant bubble bath party, pero hindi nakakatuwa kasi ako ang maglilinis ng kalat. Nagpanic ako sandali, pero naisip ko, okay, part adventure. Ang mga ganitong karanasan, kahit nakaka-stress sa una, ay nagiging source ng katatawanan kapag binalikan mo. Nagpapatunay lang na kahit sa simpleng paglalaba, may mga sorpresa at challenges pa rin. Pero sa kabila ng mga tawa at aberya, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking wash drive ay ang halaga ng pagiging responsable. Ang pag-asikaso sa sarili mong gamit ay isang basic life skill na dapat matutunan ng lahat. Hindi ito tungkol sa gender o estado sa buhay. Ito ay tungkol sa pagiging independent at sa pag-unawa na ang maliliit na gawain ay may malaking kontribusyon sa pagkakaroon ng maayos at malinis na pamumuhay. Ang paglalaba ay hindi lang paglilinis ng damit, ito ay paglilinis din ng isip at pag-aayos ng iyong buhay. Kaya sa lahat ng mga kabataan at young professionals diyan na naglalaba rin ng sarili nilang damit, saludo ako sa inyo. Ituloy nyo lang yan, gawin ninyong masaya ang inyong laundry day. Bigyan nyo ng astig na pangalan, magpatugtog kayo ng music o kumain ng paborito nyong merienda. Ang mahalaga ay harapin natin ang ating mga responsibilidad ng may ngiti sa labi. Dahil sa bawat malinis na damit na ating isinasampay, mayroong isang aral ng kasipagan, pasensya at pagmamahal sa sarili. Kaya go lang, laba lang. Unkabogable yan.